guys! Welcome back again to our channel. At ito nga, nagpe-prepare tayo ng breakfast. At mamaya, meron na naman tayong gagawin. Ipe-prepare na natin yung mga wood natin. Tuwing weekend lang talaga kami nakakapagtrabaho doon sa site at magawa yung mga kailangan gawin kasi usually may pasok kami pag weekdays. Ako sa negosyo, si Felix naman sa kanyang work. 2 buwan na kami hindi nag-weekend kasi puro kami construction. Pero eventually, matatapos din naman yun. So, excited ako sa araw na yun. So, tumutulong din si Nate sa amin para matuto din siya ng another life skill. Good morning, guys. Another day, another construction day. So, today, 5 a.m. pa lang, nag-ayos kami ni Felix. Maghilamos lang tayo. Pero feeling ko kailangan mag-sunscreen. Kasi nakikita ko na talaga yung yung wrinkles ko. Matanda na ako. Oh my God. Ganun muna tayo. Toner na lang muna tayo. And then moisturizer, saka sunscreen. Sunscreen. So, hindi kami bumibili ng kahit anong pagkain doon. Nagbabaon lang kami. Para tipid. Tapos, baon na rin natin itong damit kasi maulan today. So, we're now at the ferry and we're still sleepy. But today, we're hoping to finish the concrete. How many concretes we need to finish today? 15. 15 pads. So guys, while we're at the ferry, it will take like 30 minutes to get there so we can edit our video. So I'm using everything. I'm editing all my videos here in my phone. So whenever I'm traveling or waiting, that's the time I edit all my videos, my shorts, my YouTube videos, everything. So this one, very handy and very powerful. I think may nag-comment sa akin sa TikTok na sabi nila maganda naman daw sa property pero mukha daw nakakatakot. Mukha daw Twilight yung peg niya. Actually guys, dito shoot yung ibang scenes ng Twilight dito sa Vancouver Island kaya hindi ka nagkakamali. Ako feeling ko mas safe ako dito kaysa nasa big city sa totoo lang. Dito walang hopeless. Dito walang magnanakaw kasi walang tao. So, minsan, pagka nasa gitna ka ng kagubatan, minsan mas safe doon. Hindi naman siya nakakatakot, sanayan lang din. Grabe. Kakatapos lang namin buhatin lahat to. And alam niyo ba kung magkano nabili namin sa mga kahoy? Siguro na kami. 3,500. So, just for the foundation. Grabe. Napagod ako, guys. Napagod ako. Pero ginusto ko to, diba? So,
Ang ganda ng panahon today, nakikisama. Hindi maulan at hindi rin naman sobrang init. Alam niyo guys, ito talaga yung gusto namin mangyari. Gusto talaga namin ng forest. Gusto namin tumira, maging self-sustaining. Yan ang pangarap namin. Kahit nun pa, bago kami kumuha ng first property. Yun talagang gusto namin. Pero during that time, hindi namin afford. Kaya, ang una namin nakuha is yung, alam mo yun, normal na tinatahak ng immigrants dito. Kumukuha ng bahay at lupa. Mahirap kasi guys kumuha ng raw land. Especially, mas mataas na down payment. Mas, mahirap siyang kuhanan ng mortgage. Kaya nung nakita talaga namin tong property na to, hindi na ako paligoy-ligoy pa. Sabi ko nga kay Felix, kunin na natin. 'Di ba? Itong nakuha namin, mura na to. This is less than 500,000. Less than 500,000. Less than 300,000. So, para magka-idea na kayo. 5-acre land. May makikita kayo, mga around 400,000, 500,000, 600,000, mga more than 10-acre land na yun. Wala pa akong nakikitang Pilipino na nag-film or nag-share ng experience nila pagdating sa ganito. Usually mga Canadian. And kaya ako nag-film right now. Sinishare ko yung journey namin kung paano kami nag-build dito and paano namin gagawing self-sustaining ang sarili namin. Gusto ko lang din makatulong sa ibang tao. Hindi normal na path itong tinatahak namin. Usually kasi ang path na ginagawa natin mga immigrants, especially Filipino, kumukuha talaga ng bahay sa city, di ba? And ito, very unusual para sa Pilipino. Most of the time talaga ang nakikita kong tumatahak ng ganitong path ay Canadian, di ba? So, ganun yung prices ng land dito. Mas mura sa Nova Scotia, mas mura sa ibang lugar, pero yun nga, no, depende. Kasi dito sa BC, kung nasan ako, mas, alam mo yun, maganda yung weather. Hindi talaga nag-snow dito. Kita nyo naman, di ba, ang katamtaman lang yung lamig. So, very happy kami sa, na purchase natin. And, pinag-iisipan na rin talaga namin, since may una kaming property, kung anong gagawin namin doon. Siguro, pauupahan namin siya. Or, pag hindi namin napaupahan, bahay benta na namin, di ba? So, hindi namin alam kung anong magiging plano. Isa lang ang alam namin. Ayaw na namin ng mortgage. Yun yung reason kung ba't namin kinuha to. Gusto namin mag-build ng, maliit na bahay dito. Alam mo yun? At ayaw na namin talagang mortgage. Kasi feeling ko, yung mortgage para siyang trap na kailangan mo magtrabaho para magbayad ng mortgage. Ayoko ng ganun feeling. Si Felix ayaw din. So, buti na lang same page kami. So, yun lang guys. We're gonna cut these in half. Mm-hmm. We'll do let's just do 10 for now. Okay. So these are 8 feet long, but double check how long they are. And we want to cut them 4 feet long. So you need to cut. So You'll cut it first, right? Well, you have to mark it right. Oh, mark. Okay. So you need 4? 4 feet pieces. Yeah. May nagtanong din kung may engineer at architect daw kami. Guys, yung binibuild namin is small cabin lang. So, hindi naman siya kailangan. Just laid out the runner for the platform. And now we have to attach the pieces together. Okay, so this one will become one long piece. What to do? Stay? No, I'll go from the other side. So, ang to sa akin ng Madam Felix ay basically i-prepare na yung hole na ito
So, dapat nakagitna siya, no? Ay, naku. Hirap naging construction worker. Saan ba lalagay ito? Dito na lang muna. So, this is the construction situation right now. So, nalagay na namin yung mga yung runner. And then, nilevel muna namin siya. So, ang laking progress nito para sa amin. So, we're finally done for today. We finished all the holes. We're so happy. You happy? Yeah. You're happy? Yeah. We look so tired.